Isang pastor sa Nigeria at nagpapanggap na propeta ay gustong gayahin si Moses na kung paanong hinati niya yung Red Sea at lumakad sa tuyong lupa ay ganoon din sana yung kanyang gustong mangyari. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ganoon yung naging resulta. Siya ay sinalubong ng alon at tumumba. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mas dumadami na po yung mga ganitong klaseng tao sa panahon natin ngayon. Kung kailan mas lalong lumalapit yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay lalo pang dumadami yung ganitong klaseng mga tao na nagpapanggap na propeta, nagpapanggap na apostol, kung ano-ano yung pinopropesiya, samantalang tapos na po ang propesiya sa Bible, mga kaibigan, mga kapatid. Tapos na po ang aklat. Ibig sabihin, inaantay na lang po natin mangyari yung mga nakasulat diyan. At kaibigan, kapatid, hindi na po para magpropesiya pa yung mga tao ngayon dahil yan po ay nailagay na po sa Biblia yung mga mangyayari sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pero sa panahon natin ngayon, ang dami pa rin mga ganyan, mga gumagawa ng mga katulad ng mga ginagawa nila sa Old Testament, kung paanong gustong lumakad ni Moses sa Red Sea, sa tuyong lupa, ay ginaya rin po ng pastor na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi po ganyan yung sinasabi ng Biblia kung paano tayo susunod o kung paano tayo bibigyang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. In Acts chapter 1 verse 8, yan po yung tunay na kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo ay meron ng Holy Spirit, kung tayo ay tunay ng naborn in Spirit, kung tayo ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, bibigyan po tayo ng kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan? Hindi para hatiin yung Red Sea, katulad ng ginawa ni Moses, dahil magagaya lang po tayo dito sa propetang ito or pastor na ito na nagpapanggap na kagaya ni Moses na gusto niyang hatiin yung dagat pero siya po yung tinangay ng alon. Alam niyo po yung power na gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Yan po yung power para tayo ay makapag-share ng gospel sa mga taong hindi pa tunay nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sa mga tunay na wala pa sa ating Diyos, yung gustong makaranas ng kabaguhan. Tayo po bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, binigyan po tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi maghati ng dagat, kundi kapangyarihan na magdala sa mga tao, maakay natin sa ating Panginoong Jesucristo upang hindi sila mapahamak sa dagat-dagatang apoy at hindi para hatiin ang dagat. Kaya alam niyo po yung sinasabi ng Bible sa mga ganitong klaseng tao na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Alam niyo po, yan yung isa sa pinaka nakakalungkot na bagay na mangyayari sa iyo. Yung feeling mo, alam na alam mo yung scripture, yung feeling mo, alam na alam mo yung gagawin mo sa harapan ng Panginoon. Pero kahit na anong aral mo, kahit na anong saliksik mo, hindi ka man lamang nakarating o nakaabot sa katotohanan. Kaibigan kong minamahal, alam niyo po, wala naman pong ibang sikreto. Walang ibang maraming paraan para malaman mo yung katotohanan. Ang kailangan mo lang upang malaman mo ang katotohanan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung meron kang tunay na pananampalataya, idadirect ka ng banal na Espiritu sa totoong pananampalataya, sa totoong sinasabi ng Biblia kung paano ka lalakad sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po yung mga ganitong klaseng bagay na gagawin mo sa harap ng Panginoon. Yung tila ba, gagayahin mo pa yung mga characters sa Bible na hindi mo naman talaga magagaya yan dahil sila lang yung pinagkalooban ng Diyos ng mga panahon na yun na magawa yung mga ganong bagay. Ano lang yung kayang gawin natin sa panahon natin ngayon? Tayo bilang mga Kristiyano, kung totoo tayong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang kaya nating gawin ay mag-akay ng kaluluwa sa mga taong wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. Yan yung tunay na power na pinagkaloob sa atin ng Diyos, na makapagbahagi tayo ng gospel of salvation. Dahil anong silbi kung gagawin mo yung mga ganyang bagay at pagpapaniwalain mo yung mga tao na meron kang tunay na kapangyarihan, samantalang hindi mo naman maakay sa tamang kaparaanan ng kaligtasan ng mga tao? Sayang lang. Kaibigan, hindi kayang mag-akay ng bulag ng kapwa niya bulag dahil pareho po silang mahuhulog at mapapahamak. Kaya alam niyo po ang katotohanan, masusumpungan lang po ng tao, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sentro po ng lahat ng Biblia, walang iba kundi kay Jesus Christ. Kaya ang kailangan ng mga tao, hindi yung tradisyon, hindi yung kung ano-anong gagawin mong kapangyarihan kuno, pero ang kailangan mo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sumampalataya ka sa Kanya at maliligtas ka. Kaya alam niyo po mga kababayan, mga kapatid, huwag na po tayo magpapapaniwala sa mga ganitong klaseng mga tao.
na tila ba gusto pa nilang gayahin yung mga ganyang ginagawa sa Old Testament na hindi naman po talaga yan yung tunay na pinapagawa sa mga taong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil alam nyo po, yung mga ganyang klaseng tao ay mag-aakay lang po sa hindi magandang resulta. Aakayin lang po niya ng tao sa kapahamakan. Kaya kaibigan, kapatid, alamin po natin ng salita ng Diyos, alamin natin ng Scripture at malalaman mo lamang yan kung tunay mong sasampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nakakalungkot na kahit anong aral ng mga ito sa Biblia pero hindi man lamang sila nakarating sa pagkaabot sa katotohanan. Nawa naging pagpapala po mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.